First time ko makagawa ng itong klaseng unit. Ayan nyo, ang kapal nyo. Maiksi lang siya, punggok kumbaga. Ayan o, makapal pero maiksi yung likod niya, punggok siya. Tapos dual yung transformer. Ito, and then ito, EI Core. Brand name niya ay GBL. Ayan, tinakpan ko lang para alam nyo na. Yuri Electronics product. Ayan o, ang angas nyo, diba? Okay, yung may switch siya na bali konting kuha muna, konting pahaging muna or konting review muna. Meron siyang switch na individual, channel 1, channel 2. Kasi walay siya. Ito, and then ito. Okay, tapos naka channel 1, channel 2. Okay, model 6290 pala na power amplifier, gawa ng Yuri Electronic Products ng GBL. Tapos ito yung pinakalaman loob niya. Okay, sabi ko kanina, dalawa yung transformer. Ito, and then ito. Tapos naka 110 volts, naka 110 ito. Output na ginamit is Sankin 2SA 1494. Yan, 2SA 1944. 1, 2, 3. Tatlo dito. Malamang may sa ilalim pa ito eh. May sa ilalim pa ito. Ayan o, nakakon sa ilalim o. Tapos RS yan is 2SC 3858. Yan, 2SC 3858 na Sankin. Okay, tapos yung itsing na, grabe kapal. Ending ko sa bigat nito, napakabigat nito. Halos siguro mga nasa 30 kilos ito. Ang punggok lang pero grabe bigat. O baka higit 30 kilos pa. Sa transformer pa lang sulit na oh. Siguro transformer nito mga nasa 15 kilos mahigit na ito. Okay, itsing pang kapal. Tapos likod niyan, may isang fan lang. Okay, hindi ko na ikutin yung likod. Ngayon, punta tayo sa may issue. Dinala rito sa akin to nung December pa. Anong buwan na ngayon? Marso, January, February, March, 3 months na. Eh, ito kasi deal dito sa may shop ko. Tatanggapin kong unit nyo, pero basta willing kayo mag-antay, di ba? Basta willing kayo mag-antay kasi nga sa dami ng gawa natin, dami ng customer natin, siyempre pila-pila tayo. Okay, na willing to wait naman si sir eh. Ngayon, kaya nga dinala rito sa akin to, ang issue niya, puputok yung capacitor dito. Kaya may mga bakat pa ng dumi-dumi oh. Ayan, may mga bakat pa siya oh. Although nagawa ko na ito nagawa ko na ito, magbibigay na lang ako ng idea. Yan, may mga putok-putok pa siya oh, ng karton oh. Dahil sa sabog ng kanyan, sabog ng capacitor dito, yung capacitor na to dito. Yan lang yung concern ni sir. Pumuputok daw, kahit palitan daw niya ng capacitor is pumuputok. Ngayon, ang concern dyan kung bakit pumuputok, dahil ko alam kung pinagawa na yung Bosing or siya lang nag DIY, dahil value na nilagay is mali. Okay, tapos ito pinangpuputol ko nga yung mga resistor dito kasi chinik ko kung may problema yung output. Sabi ko baka sira yung output or may dali na output, kaya pinag-aangat natin yung resistor. Ngayon, pakita ko sa inyo, susukatan natin kung ano yung voltahe na lumalabas yan. Kasi ang nilagay ni Bosing parang 16 lang. Parang 16 lang yung nilagay niya rito na value. Parang mali. Na nung sinukatan ko, mataas eh. Ngayon, pakita ko na lang sa inyo na actual para may idea rin kayo. Okay, handa ko na yung testar natin kasi one man game tayo, kailangan mag-ingat tayo rito. Okay, plug ko lang yung bulb natin dito. Yan, gamit muna ako ng bulb. Tapos 110 ito meron tayong 110 na transformer. Pansamantala, alam mo na yan. Pag pinatugtog natin, lagay natin dito sa may mataas na watts. Sa ngayon, dito lang muna sa taas. Okay, naka-plug in na yan. Ito tayo sa may itong channel na to. Standby. Ayan, nag-normal mode siya. Ngayon, sukatan natin. Sukat tayo. Ito, tingnan natin to dito Sana hindi tayo magkamali kasi mahirap na. Mahirap na ang buhay vlogger din. One man game eh. Tingnan nyo yung voltahe higit 50, di ba? Ngayon, iangat natin. Gawin natin 250. Kasi lumagpas na siya ng 50 volts eh.
Kapag 25 or 16 nilalagay mo dyan, automatic putok talaga yung kapasitor dyan kasi sobra na sa rate nya eh. 50, nasa 50, 60, nasa 62 volts na oh. Nakita nyo, nasa 62 volts na siya. Mataas na oh. Na kapag nilagay mo dyan 16 volts na kapasitor or 25 volts, sibak agad yan. Sibak agad yan. Kaya ang dapat na nilalagay dyan is mataas. Same din dito. Baliktad. Likarin ko yung test prod kasi magkapares to eh. Tapos dito taas oh. Same lang oh kasi kapares to eh. Okay. Ngayon ang nilagay natin dyan is 250 pa nga nilagay ko eh. Kasi yung nakalagay kasi ng mga kapasitor dyan 25 by 2 25 volts by 10 UF. Okay. Ngayon ang nilagay natin 250 na, mas mataas na 160 o 100 pwede. Pero ako tinasan ko na, nilagyan ko na ng headroom. Hindi baling tumaas yung kapasitor nyo, wag lang bumaba yung value sa may voltahe. And then yung microfarad, di baling same or tumaas konti, okay lang. Basta inulit ko, hindi baling tumaas yung rate or specs ng ipapalit nyo, wag lang bumaba, lalo sa voltahe. Kasi sa voltahe, tulad yan, kung 60 na mahigit yung voltahe, nilagyan nyo ng 50 volts na kapasitor yan, putok talaga yan. Kaya sabi ni Bossing, tuwing palit is pumuputok daw yung kapasitor. Okay? Ayan, isa lang yan sa mga tip na may bibigay ko. Mabilis ang video lang naman ito. Tapos, interest dyan, yung mga sikretong sira, ay PM nyo na lang ako sa mga katanungan nyo, di ba? Para kahit pa paano may trail naman. Basta yun lang yung pinaka main point natin, yung kapasitor lang muna. Okay, yan lang naman eh. Ngayon, nagiging working na ito, dalawang channel. Nagiging working na. Testing ko na to. Ngayon, lagyan natin ng audio na lang. Maglalagay na lang pala ako ng audio, tapos lipat natin kasi hindi kakayanin ng hirap yung 110 na ito. Kailangan dito natin siya lagay sa mataas na watts. Okay? Tapos maglalagay ako ng speaker and then audio input. Inulit ko ang nilagay natin is mas mataas na 250 na nga eh. 200 by 10 UF. 100 volts pwede pa dyan kasi 63 lang naman yung kapasitor. Eh kaso nga lang yung mga kapasitor ngayon mas mataas yung rate na nakalagay pero mababa yung actual nya. Kaya siguro maigi yan, lalagay mo 160 pataas talaga. 160 to pataas, wag kang bumaba kasi 100 ngayon hindi rin ganun kaganda. Okay, maglagay ako ng speaker and then audio input. Naglagay na ako ng speaker. Terminal nito is naka binding post lang siya, wala siyang speak on, naka binding post lang. Tapos yung input naka XLR naman. Okay, ngayon isang speaker lang, dalawang speaker, isang Live Pro, isang Atomic. Tapos nilipat natin yung supply dito sa medyo mataas na watts. Ngayon ito yung channel A. Channel A o channel A, channel B. Ngayon kapain natin to, baka umiinit kapasitor nya. Hindi naman, wala, okay na yan. Ngayon audio source natin, itong cellphone natin na isa, naka-play na yan doon, channel 1 o A. Solid din tunog niya. Hindi lang ako sigurado nito guys kung ilang watts yung ampli na ito kasi wala naman sa atin yung manual niya. Siguro mga nasa 350 watts RMS ito. Na 350, 300 siguro. Ayan. Channel A. Wala hindi nyo gaano marinig yung boses kasi naka-sub yung gamit natin. Naka-sub. Ito channel B. Dalawa well, lakas din. Kakaiba talaga yung datingan ng mga old school na dati ng amplifier. Masasabi bang old school nito? Kasi sa Jure to, kalawa medyo luma na masasabi na siya old school na. Ano naman uminit Okay. Hanggang dito na lang para hindi na mababa yung video natin.
Yun lang talaga, yun lang may bibigay ko sa inyo. Once na nagpalit kayo ng kapasitor, kung magdi-DIY kayo ng unit nyo na ayaw nyo dalhin sa may technician, kung gusto nyo mag-DIY, kung ano yung value na nakakabit sa unit is kung mari, yun di ang ilalagay nyo. Yun di ilalagay nyo. Or magdagdag kayo, hindi baling tumaas kayo, huwag kayong bumaba. Hindi baling tumaas kayo, lalo sa voltahe. Okay? Taga kwanto taga Mindoro o Romblon, nakalimutan ko na, taga Romblon yata. Maraming salamat sir, aso kakatiwala mo ng unit para ito sa akin. Pasensya na, medyo natagalan. And then sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na mga medyo bago-baguhan pa lang. Take note, medyo bago-baguhan lang. Kung sakali may encounter nyo ng ganitong klaseng unit, although madalang na lang siguro tayo makatanggap ng ganitong klaseng unit, kahit pa paano nakapagbigay ideya ako sa inyo once na may encounter nyo yung puputok ng capacitor, diba? Then promotion, bago tayo magtapos, syempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.